Praise the Lord! Amen! So malakas na palakpak sa Panginoon. Magpuri, magpasalamat, ihayag yung lahat ng karangalan at ibalik ang karangalan ng Panginoon. So tayo na magsitayo at hihingi ng banal na presensya ng ating Espiritu upang tayo gabayan sa gabi ito ng ating pananambitan sa ating Panginoon. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to you, Lord Jesus Christ. Panginoon, maraming salamat at muli kami nandito. Nagpupuri, nagbibigay ng kagalakan, nagbibigay ng lahat ng makalangin na awitan para sa iyo, Lord. Dahil ikaw, Panginoon, ang Diyos na nag-iisang buhay, totoo. Ikaw ang Diyos na parating nandito sa anumang pagkakataon ng aming buhay. Kaya, Panginoon, ang lahat ng binabalik namin sa iyo. Nasa gitna ng aming pagiging makasalanan, pagiging sa aming karumihan, sa aming hindi karapat-dapat na puso upang humarap sa iyo. Nandito kami, Panginoon, lumuluhod, humingi ng kapatawaran sa iyong harapan, Panginoon. Gawin kami karapat-dapat na magpuri sa iyo. Alisin ang lahat ng di ka nais-nais mula sa aming ulo hanggang sa aming talampakan, Panginoon. Gawin kami karapat-dapat upang ika'y bigyan ng papugay at pagpuri, Panginoon. At sa gabi ito, Panginoon, ang aming gagawin ay mag-aawit, makikinig na ngayong walang salita. Kaya ang bawat isa na miyembro na nandito ay patuloy mong basbasan na yung banal na Espiritu. Bigyan mo kami ng lakas ng loob, bigyan mo kami ng loob na mapagpuri at higit sa lahat ang loob na mapagmahal, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos ng pagmamahal at ikaw ang Diyos na patuloy na hindi kami iiwan kahit kailanman. Kaya sa gabi ito, Panginoon, inaalisan namin ang aming takot, inaangkin na namin ang mga katagumpayan ng aming gawain, magiging puspos, diglig at umapaw yung pagpapala sa gabi ito. Maraming salamat, Panginoon. Ang lahat na ito ay aming samot na langin sa iyong banal na pangalan. As we pray, our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us sinners, now and at our hour of death. Amen. And altogether, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen! Glory to God! Hello everyone! Good evening once again! Tayo magpupuri. Sabayan nyo kami mga nasa live viewing. Ito kami ngayon, magpupuri sa Panginoon. Hihingi namin ng banal na presensya ng ating Espiritu. Espiritong banal, purihin kang lubos. Amen! Sa atin ang lubos, di natin
ka nagbabago. Panginoon, nandito kami muli. Tinataas sa aming sarili sa iyong harapan, Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong banal na presensya, Panginoon. Oh, hallelujah. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Ikaw ang Diyos, noon, ngayon, at magpakailanman. Panginoon, tinawag niyo po kami sa gabing ito, Lord, upang isurrender namin ang mga sarili, O Lord. Isurrender namin ang aming mga karumihan, ang aming mga kasalanan. Lord, kung wala ka, wala po kami. Kayo po ang pinaka-greatest God, ang lahat, ang Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat ng aming pangangailangan. Ngayong gabi, O Lord, tinataas po namin sa inyo ang aming mga kasalanan na patawarin po kami. Linisin namin mga puso, renew ang aming mga espiritu. At kayo po, Panginoon, ang laging manguna at patuloy kaming i-guide, O Lord, sa lahat, O Lord, ng aming pagdadaanan, sa lahat ng aming mga problema, sa lahat, O Lord, ng aming mga temptation. Lord, tinataas po namin sa inyo ang leaders na, O Lord, ng bansang ito, Lord, ang USA, na maging compassionate, O Lord, sila, at maging merciful, O Lord, sa lahat, O Lord, ng mga tao,
na nakikita niyo po na kanuman po ang nangyayari ngayon, O Lord. Ipuin niyo po sila, O Lord. Guide and protect, O Lord, ang lahat ng mga tao, O Lord, na apektado, O Lord, ng kanilang mga desisyon. Panginoon, tinataas rin po namin sa inyo na let there be peace, O Lord, sa bansang ito at sa buong mundo, O Lord. Kaya dapat, Lord, ang manahan, O Lord, sa aming mga puso, O Lord, at ipuin niyo po lahat, O Lord, ang mga tao, O Lord, na magdidesisyon, O Lord, sa mga kapalaran, O Lord, ng mga taong narito, O Lord. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal, sa blessing, O Lord, na lagi niyo pong pinaparating sa amin, O Lord. Maraming, O Lord, sa pasalamat, O Lord, sa community ito, Lord, na naging gabay, O Lord, sa aming spiritual, sa aming enlightenment. Panginoon, patuloy po namin tinataas sa inyo si Brother Mike C. Velarde, ang kanyang pamilya, na patuloy niyo po siyang i-heal, O Lord, at bigyan ng mahabang buhay. Bless and anoint also Sister May, O Lord, ang aming USA Canada Coordinator, ang lahat ng mga disciple, lalo-lalo po ngayon ang disciple si Brother Ray Lacson, na kayo po, Panginoon, ang patuloy na mag-bless and anoint sa kanya, O Lord. Panginoon, tinataas din namin sa inyo ang mga lahat ng coordinators, council, ang music, choir, ang mga workers sa vineyard na ito, O Lord. Nakapatuloy niyo po silang gamitin, O Lord, na maging tapat, O Lord, sa inyo, O Lord. Tinataas rin po namin na i-bless niyo po ang Alhambra Cell Group na patuloy po kaming lumago, O Lord, sa faith at sa bilang, O Lord. Guide and lead ang coordinator, O Lord, Sister Tina, ang kanyang pamilya, ang lahat ng councils, O Lord, na patuloy niyo po silang gamitin, O Lord, upang maging matatag po ang aming pananampalataya sa inyo. At patuloy pa rin po silang gamitin at gabayan sa kanilang mga desisyon, sa kanilang gagawin, O Lord, na patuloy niyo po silang hipuin, O Lord, at i-guide, O Lord, ang kanilang buong pamilya, O Lord. Gayon din po lahat ng may mga sakit, O Lord, na patuloy niyo pong pagalingin, O Lord. We need your spiritual guidance, O Lord, that kayo lang po ang magbibigay, O Lord, ng kapayapaan, O Lord, sa amin, O Lord. At sa lahat, O Lord, ng nabubuhay, O Lord, at sa mga espiritu na sa purgatorio, ang lahat ng mga namatay, O Lord, Panginoon, patuloy niyo po silang tanggapin sa inyong kaharian, O Lord. Panginoon, wala po kayong magagawa, O Lord, sa gabing ito, kundi kayo po ang gagamit sa amin, O Lord. We pray in Jesus' mighty name, in the name of the Father, and in the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen.
Thank you, Lord. Na-bless mo ba kayo? Amen. Have a seat po. Habang tayo magbibigay ng ating pagsalamat at tugay sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mga life testimonies. So, sa gabi ito, as always, meron po tayong guidelines, ABCD, be accurate, be brief, C, be Christ-centered, and D, do not preach. Pagkat si Brother Ray Lacson po ay nandito upang magpahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon. Amen. 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 So, narito po ulit tayo sa ating kapilya, sa chapel, kasi merong power outage na sa All Souls. Pero may madilim, maliwanag, umuulan, may holiday, tuloy-tuloy ang papuri sa Panginoon. At ang bahay na to ay parating welcome sa mga taong naniniwala at nagpupuri sa ating Panginoon. Amen! So, umpisahan na natin ang ating pasalamat. Sino po ang unang magpapatotoo sa ating kabutihan ng ating Panginoon? Yung unang-unang, marami may anniversary pa na. Yung pong may-ari na ba? Amen. Amen! Glory to God. Brother Rico. Anniversary na naman pala. Yes. Purihin natin ang Diyos na buhay! Thank you, Lord. Thank you, Yahweh El Shaddai. At kami po ay inabot na ng 23 years. Thank you, Jordan. Thank you, Lord. Umabot na po kami uli ng 23. 23 years na po. 2 years na. 2 years na lang. 2 years na lang. Opo, pag-ipunan nyo na. Thank you, Lord. At maraming salamat po. Talaga naman kami ay blessed na blessed dahil na-celebrate po namin ang aming ika-23rd anniversary sa Toronto. Shout out sa mga taga-Toronto dyan. Maraming salamat po sa inyong warm welcome at sa pag-celebrate ng aming 23rd wedding anniversary. Sobrang blessed kasi po kami po ay na-bless ni Bishop ng Philadelphia na si Bishop Efren Esmilia. To God be the glory! Talagang na-surprise kasi ano po yon during the community mass sa isang church, which is siya po ang nag-mass, tinawag na lang po yung pangalan namin. Nagulat na lang kami na sinabi yung aming pangalan at gusto daw kami i-bless sa harap ng community. To God be the glory! Thank you, Lord! Thank you, Yahweh El Shaddai! Talaga, Lord, ang pag-ibig mo hindi magmamaliw. Amen! Thank you, Lord! At saka, salamat din po at kami po ay safe ang aming travel, going and back, going to Toronto, coming back here. At saka, salamat sa Panginoon dahil, di ba, yung mga, alam mo na, yung mga speculation, yung mga nangyayari ngayon sa immigration and all that. Pero thank you, Lord. Thank you, Yahweh El Shaddai. Kami po ay inyong protektahan at ginabayan. To God be the glory. Thank you, Lord. Amen. Po ang blessed couple. Dahil sila yung patuloy na nagpupuri, nagsisilbi sa ating Panginoon, faithful servants of God. Sila ay galing sa Toronto! Toronto, Canada! Toronto, Canada! Because the Canadians are there. That's why it's called Canada. And also, I'm from Huntington. Sino po? Ang may gusto magpasalamat. Sister Gretchen. Sister Gretchen. Mag-German na tayo. Maganda German. Thank you, Lord. Thank you so much. Binuhay niyo ako ulit. Noon pong Tuesday, pumasok na po ako, tapos biglang sumakit ang tiyan ko. Talagang napakasakit. Pero tuloy pa rin yung pagtatrabaho ko para magiging on time lang yung aking mga
surgery schedule. So anyways, namimilipit na talaga ako sa sakit. Hawak-hawak ko na yung tiyan. At saka sabi ko doon sa charge nurse namin, sabi ko, pwedeng i-request mo yung relief person, dalhin lang yung pasyente ko sa room. I just wanna take a little rest. Pero nung pumasok na ako doon sa nurses lounge namin, talagang grabe na yung sakit. Talagang parang may humahatak sa tiyan ko. Tapos, pawis na pawis ako, namumutla ako. Tapos sabi niya, what's going on with you? Sabi ko, my tummy is hurting. Oh, appendix. Ovarian cyst. Sabi ko, oh no, I rebuke. I rebuke like kung sabi. Tapos, talagang masakit na yung tiyan ko. Sabi nung kasama ko, no, Gretchen, we have to go to the ER. Naku, dyan, narinig ko lang yung ER. Parang kinakabahan ako. So, ano naman ito? Sabi ko ganyan. Sabi ko, Lord, wag naman sana, Lord, na may mangyari sa akin. Totoo, ang Diyos ay buhay. Dahil naririnig ni Lord. Dahil habang nag-iintay ako after nang kinuhanan ako ng dugo, na-CT scan ako, lagi nagsasalmo ako. At saka sabi ko, Lord, your will be done. Kung ano man po ang ano niyo, then pero nawa, Lord, ang hiling ko lang is, huwag ako magkakasakit kasi kawawa yung dalawang matanda, Lord. Sabi ko gano'n. So, anyway, sabi nga, manalig ka sa Diyos kung ano yung dinadala mo. Ang maya-maya, nagbabasa ako ng prayer sa aking cellphone, sabi ko. Tapos dumating yung doctor, sabi niya, Gretchen, nothing to worry. Everything is okay. Sabi ko, praise the Lord. Napasigaw ako. Sabi ko, praise the Lord. Lord, thank you so much. Tuloy nakita ko after the CT scan na everything is normal, including my gallbladder, my liver. I always worry about my liver. But then, thank you, Lord, at hindi mo hinayaan na mapasubot sa ER, Lord. Thank you so much sa iyo. Amen. Pagmabantay sa aming lahat, pati parents ko, sa pamilya namin. Thank you, Lord. Amen. Truly, God is our healer. Yeah. Kala ko sabihin ko sa ultrasound, kamukha ni Chu. Amen. Hindi pa na ako kapala ni Joe. Joe. Amen. So, tumataas si Sister Virgie. Amen. Yan, nagdas yung kotse niyan ni Father Sani last time. Good evening, Lord. Yahweh El Shaddai. Good evening, brothers and sisters. I want to thank the Lord dahil nga last Thursday, pinagpala kami dahil nandito si Father Sunny at siya ang nag-bless ng aming bagong sasakyan. And Lord God, I also want to thank you na nandito kami present pareho ng aking asawa, Brother Ray. Dahil kanina nag-undertime siya for like several days now. Bumabagsak ang BP niya. Nahihilo siya sa trabaho and we saw the doctor pero wala namang sinabi. It just changed the milligrams of his medication for high blood pressure. And then for myself, Saturday early morning, pumunta kami ng ER dahil sobrang sakit din ang stomach ko. And then I was like feeling nauseated. Tapos mataas ang BP ko, so sabi ko, dalhin mo na ako sa ER around 5 a.m. And the doctor came to me and was pressing my stomach, and I threw up a lot. And then he said, okay, I'm suspecting gallbladder, so we'll have to do your CT scan, your X-ray, your blood chemistry, and they put IV on me because I was already throwing up. So after a few, like 2 hours, I was discharged. Everything was clear, everything was normal. After 2 hours resting at home, I threw up again. My stomach was so painful. I threw up a lot and in the kitchen sink because Ray was then like taking a nap inside our room and I was in the living room. So when I was like throwing up, I didn't know that I passed out. So when I woke up,
Ray was trying to pull me up because I was already on the floor. And I said, what happened? You were like, parang nahimatay ka. I didn't know. I was feeling like I was only dreaming. And then when I woke up, he was there like trying to pull me up. Sabi ko, hindi ko na maigalaw lahat. Sabi ko gano'n, kahit try mo lang, sabi niya, kahit makarating lang tayo sa sofa. And it was just like 5 steps from the kitchen to our sofa. Hindi ko talaga po kaya. And nanginginig ako. I told him, call 911. So finally, when the paramedics came and were trying all this EKG and all that, nag-throw up na naman ako, super throw up talaga, and then they brought me to ER, and the doctor was saying, oh, I just discharged her. So what happened? So the medic said, okay, she passed out and she was throwing a lot. So while in the ER, I was still throwing a lot. So they said, okay, let's do the abdominal ultrasound and urine test. But thank God, everything is normal. And I asked the doctor, what happened to me? We don't know, he said, but you have to see your primary doctor and check what's going on. So, Lord, we went to my primary doctor and he said, let's try and test, get some more tests after like maybe a few months, and then we'll see from there. But thank you, Lord, dahil lahat ng prayers ko, sabi ko, lahat ng test ko, Lord, wala po akong sasabihin ko, normal lahat, Lord. Yung ang prayer ko, normal, and everything was normal. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oo, karamdaman ngayon ah. Ako, karamdaman ng puso. Ang meron ako. Yung puso, medyo gumagaling na. Lalo pa si Sia. Kailan nangyari yan? Sister, kailan nangyari yan? Pusod pa, pusod. Saturday? O, alam mo niya, alam mo ano? Aldereta. Kinain mo ba yun? Aldereta, pandesal, chicken sandwich. O, yan ang sinasabi ko sa inyo. Pero tunay na ang Diyos ay Diyos na mapagpagaling. Kaya patuloy lang tayong manaan sa Kanya. Pati pusong durog, kayo ka pagalingin niya. Joke lang. Oh, meron ka ba? Pwede ba? Wala. Abot daw. Abot. Abot po. Ito lang papala. Good evening po, Yahweh Shaddai. Good evening, brothers and sisters. Gusto ko lang po magpasalamat una. Anniversary din po namin ng June 14. 11 years po, wedding and church wedding. 15 sa civil. Nakatiis sa akin. At saka po, last Tuesday po, mayroon akong retinal screening test, and thank God, it's negative, no diabetes, no retinopathy. So thank you, Lord, and saka po, ang problema lang, nag-gain ako ng weight. Yung nakakakain. But thank you, Lord, for all the blessings and mga kagalingan ng lahat ng members ng family namin. At sa kawain na to. Thank you, Lord. Shout out din kay Mamen, kay Brother John for having perseverance, being with you. Thank you. Happy anniversary to you guys. Yan. Tayo lang announcement. Okay, announcement po. Sa darating na linggo, June 29, monthly praise and worship sa St. Kevin po. 2:30 ang start, meron pong mass. And then July na. Diyos ko Lord. July 8, Tuesday formation ulit sa St. Kevin. And then July 12, Santa Clarita anniversary! And then, sa darating na August, ano meron? Anniversary! Thank you, Lord. Thank you, Yahweh El Shaddai. Kami po ay
sasapit ng ika-4 na taon dito sa Alhambra. Maraming salamat po. At sorry, pahabol po, nung palang anniversary namin nung Sunday, kami po ay talagang pinagpala dahil kami ay blino out ni Ma'am Shi. Thank you, Lord. Thank you, El Shaddai. Ang dami nang in-invite. Salamat sa Panginoon. At tayo po ay magsitayo na, mga kapatid, at tayo po ay dadako na sa pinakahihintay natin na parte ng ating pagpupuri sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai, ang pakikinig po ng mabuting salita ng ating Panginoon. Magsitayo na po tayo at manatili po tayo sa presensya ng ating Panginoon. At ating pong sabay-sabay dasalin. Bago po ang lahat, ang ating pong gagamitin ni Yahweh El Shaddai ng kanyang daluyan ng biyaya at pagpapala ay walang iba kundi ang ating butihing disciple na bless from Walnut, Brother Ray Lacson. Purihin natin ang Diyos na buhay. Sabay-sabay po natin, mamaya na lang. Okay. Sabay-sabay po nating dasalin ang ating Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. And ating pong dasalin ang ating covenant prayer with our Yahweh El Shaddai. Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyang makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muka't tahanan, ikaw ang Diyos na naman kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na sakot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa dilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay nagtitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang pagdusok, pagsapit ng araw. Hindi sa ano pa mang darating na sagot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mga araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan sa dating na araw. Sa iyong paligid ang bilang ng patay ng 10,000. At natitiyak mo, di ka maaano. Di ka na nagmamasida sa panonood, iyong mamamasdan. Ngayong masama ay makikita mo ang pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggana at ang pinili mong mag-iingat sa iyo ay kataas-taasan. Di mo aabutin ikay mapahamak at walang darakal, kahit ang uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya maraming anghel silang susubaybay, kahit saan dako ikaw magkaroon, diyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong natalas. Kahit tapakan mo may liyong anas ng bagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinong taong ako'y kikinanling. Pag sila'y tumawag, laging nandako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung mahilahin ay sasaklolohan. Aking iniligtas at ang bawat isa ay pararangin. Sila'y bibigyan ko't gagatimpala ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipilig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salagtain ng lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang sayop. Ngunit sa sandaling ng bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sa ngalan ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, mapagpalang mo, maraming salamat po muli. Sa araw na ito kami binigyan ng pagkakataon na kami makatulog sa iyong presensya. Maraming salamat sa iyo sa iyong gabay pag-ibig na patuloy kami ginagabayan sa araw-araw. Maraming salamat po sa pagkakataon nito na kami ay binigyan ng pagkakataon na kami makinig sa iyong mga salita. O Diyos, tunay po na wala kami magagawa, Panginoon, kami na iwalay kami sa iyo. Kami na nais na kami makasama sa iyong presensya, sa iyong kaharian. Patuloy po linisin po ninyo ang aming mga puso, Panginoon. Upang sa ganang buhay namin ay naayon sa iyong banilang kalooban. Lord, patuloy mo pagpalain ang mga bawat isa rito sa aming. Tunay po na napakabuti po ninyo sa amin. Patuloy mo silang pinagpapala. Alam kong walang hihigit pa sa iyong kadakilan. Kami po ay lumalapit muli sa iyo na samahan po ninyo kami sa ilang sandali dito upang mahiyag ang iyong kabutihan. Mahiyag ang iyong mga salita upang sa ganun maramdaman namin ang iyong presensya. Maramdaman namin ang iyong pag-ibig sa amin. Patuloy bigyan mo kami ng karunungan, kalaman ng mumula sa iyo upang ang iyong mga balita, ang iyong mga salita ay mahiyag at amin makunawaan upang sa ganun ito ay tumingo sa aming mga puso. Kaya ma, maraming salamat. Gabayan po ninyo kami ng iyong banal na Espiritu upang sa lahat namin marinig ito ay ang pagpapala namin sa aming buhay. Maraming salamat po sa lahat ng karangan, pagpuri, kaluwalhati ang magpakailanman. To God be the greatest glory. Jesus, my name we pray. Amen and amen. Puri ang Panginoon.
bahay, parang nasa convention. Anyway, may the grace and the peace of our Lord be with you all. May your words will always be in our mind, proclaimed from our lips, and treasured in our hearts. Our gospel reading for today will be reading from the Sunday Gospel, the Gospel according to Matthew. When Jesus went into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter said in reply, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father. So I say to you, you are Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it. I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." My brothers and sisters, the gospel of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Maraming salamat po at isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Amen. Pwede na tayo magsiupo. Handa na po kayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. Magsishare lang ako ng konti bago magsimula tayo. Actually, last week pa ito eh. Actually, last week po, meron akong schedule na outpatient surgery. Kasi itong kaliwang kamay ko na may fistula, nagkaroon ng problema, hindi na ma-access. So, ang sinabi sa akin, meron daw akong venous aneurysm. Kaya medyo may blockage. So, before that, kaya dahil sa diagnosis na yun, nilagay na naman uli ang tunnel catheter dito sa right side ng dibdib ko. Parang it's the first time when you're gonna receive a dialysis, sa kanan side nilalagay na dinugtong sa jugular vein mo. Kaya sabi ko, wow, parang nag-back to square one. But ito ang masaklap kasi the first time they put my fistula, madali lang.
It's just a simple operation. But this time, doesn't nangyari. They told me it's just an outpatient. Ayusin lang nating vein. Then we're gonna put another fistula. Sabi ko, oh, okay. Kaya madaling araw pa lang, andun na ako sa hospital. Pagdating ng 9 o'clock, nasa operating room na ako. Di pinatulog kasi kailangan 100% tulog kasi maramdaman ko yung ginagagawin nila sa vein. From 9 o'clock, I didn't believe it na I woke up 4 o'clock in the afternoon. Sabi ko, tagal naman yung operation na ito. But they said they took about 4 or 5 hours bago ko nilagay sa recovery room. Then I said, itong left arm ko buong buo na nakabalot. Sabi ko, halos wala ko naramdaman kasi still with anesthesia. Then, nung nagpalit ng dress nung 2 to 3 days after, wow! Sabi ko, may malaking alupihan itong kamay ko. About 9 inches na stitches. Talagang biniyak itong kamay ko para ayusin yung vein ko. Then, and of course, with that extensive na operation, di ko mo maintindihan yung sakit. May binigay nga sa gamot, pero grabe naman ang side effect, kaya sabi ko Tylenol na lang. But the thing is, hindi kaya ng Tylenol itong sakit. Kaya nung last week, nung Saturday, nag-uusap kami ng sister wife ko. Kaya mo ba next week? Talk mo sa Alhambra. Alam mo, maraming bubulang. Sige, tawagan mo na si Brother Gary. I-move mo na, o i-cancel mo na. Talagang nahirap ako kasi baldado ako. Nagpapahati-sundo na ako sa dialysis. But the thing is, nung Monday, nag-try ako ng drive using only my right hand. Hindi ko may gamit ng left hand ko. Even up to now, all bruised up, kaya sabi ko, kahit even just today, sabi ko, ano kaya ko ba? Pero sabi ko, no, I have to go to Alhambra, the blessed chapter na pinagpala ni Lord. I need to share His goodness. I need to share yung kanyang salita upang sa ganun ang iyong kaluwalhati ay magbigay ng glory sa kanyang Panginoon. So, maraming salamat po kaya ako'y muli naparito. Noong una, sabi ni Sister Tina sa hall, ay sabi ko, sa ngayon, dapat dito sa bahay kasi pag tuwing andito ko, blessed na blessed ako. Sobrang blessed. Kahit na nung time na COVID, sa live stream lang, sabi ko, wow, itong bahay na ito tunay na pagpapalain. At tunay po, hindi na dapat cell group eh. Chapter na chapter na. Minsan sabi ko, yung mga malalaking chapters eh, pag nagtok ka, hindi ko sinasabing mali. Mga 10 or something, but kayo, more than 50. Kaya alam ko ang mga tao dito, ang ating mga members, especially, ito lang yata ang chapter na punong-puno ng youth. At hindi lang, ginagamit pa ng Panginoon. That's why I said, Alhambra is a truly blessed na gawain. At ito po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil hindi kayo pinababayan. Lalo na sa darating na 4th year anniversary, ay punong-puno na naman ang home. Amen, amen. Okay, let's start. Kinuha natin yung gospel reading dahil this Sunday is the solemnity of the apostles Peter and Paul. But
Dalawa ang apostles ang binabanggit dito. But the thing is, ang na-reading natin is about Peter. But if you want to know about Paul, nasa secondary din siya. Actually, these two apostles, medyo may kakaibahan. One thing is, Peter is just an ordinary fisherman. Amen? At siya po ay tinawag ni Lord at dahil sa kasama-sama ni Peter ang ating Panginoon, kaya na-experience niya ang live encounter face-to-face with our Lord for 3.5 years. I think more than that before he was called. Kasi he's been living in Galilee, kaya kilala niya ang ating Panginoon Jesus. But the thing is, pinapakita itong solemnity of Apostles Peter and Paul na meron silang kakaiba if you want to compare it to San Pablo. Of course, as I said, Peter is from Galilee, like Jesus, and also an ordinary people as a fisherman. But unlike si San Pablo, he came from a very rich family. Of course, ang magulang niya are also Jewish, and ang bukod tangi niya is, ang ama niya is a Pharisee. So at early age, natutunan niya ang Mosaic Law. Pinag-aralan at hindi lang yun, kundi nung medyo bata-bata na siya, pinadala siya sa Jerusalem upang ma-intense ang kanyang pag-aaral under the Pharisee Rabbi Gamaliel. Tunay po, kasi si Peter is an ordinary person, kaya hindi niya masyadong napag-aralan ang Mosaic Law. And of course, pero bakit ginawa ng ating Panginoon na tinawag si San Pedro at si San Pablo? Because they have one faith in our Lord. Amen. But the thing is, they still have a different. When Peter was asked na kung sino si Jesus, he was the only one who responded na siya ang ating Panginoon ay the Christ. You are the Christ, the Son of the living God. And from that day on, siya ay binigyan ng tungkulin na the rock upon which the church will be built, and also he will be given the keys to heaven. Even though we know that Peter is not perfect, nung time na nahuli ang ating Panginoong Jesus, biglang nawala ang si San Pedro, nagtago, at di lang yun, dininay ni San Pedro si Jesus for 3 times. Tunay po na, pero ating Panginoon, hindi niya na-feel ang betrayal ni San Pedro. But the thing is, because out of his love to Saint Peter, even though his brokenness, but the thing is, he found wholeness in Christ. Amen? Amen. But when we talk about Peter, as I said, Paul, who used to name Saul, but the thing is, actually hindi lang sa nabago siya kaya naging Paul. He ever since already has a 2 name like Paul. It's because pamilya niya ay mayaman, may properties, at binigyan ng pagkakataon na siya ay mga pamilya niya ay mga Romans
citizen. Kaya Paul is a now renowned name in the time of Romans. But the thing is, I like to emphasize si Pedro as si Paul ay being a Pharisee and even one of the heads of Sanhedrin, he is one of the persecutors of early Christian. Even though na hindi niya na mismo salamuha ng ating Panginoon, but still God has chosen him. Miro mo, ang ginawa ni San Pablo is he is one of the Pharisee that condemned Saint Stephen to death. Kaya si Saint Stephen is one of the earliest martyrs in Christian faith. Pero alam mo, kahit anong ginawa niyang masama sa mga Kristiyano, sa mga followers ni Christ, and even he had commanded na mag-house to house para huliin ang mga Kristiyano. That's the reason why he was about to go to Damascus when he encountered Jesus with a bright light. Actually, hindi niya nakita ang ating Panginoon Jesus, just a very bright light, kaya siya ay nabulag. Then he asked kung sino ang sinasabi ng ating Panginoon, "Why are you persecuting me?" Kaya tinanong ni San Pablo, "Sino po kayo?" "I am Jesus Christ, the one you're persecuting me." From then on and on, nagkaroon ng pagbabagong buhay at binigyan ng instruction to go to Damascus and look for Ananias. At doon natanggal ang kanyang pagkabulag, and after that, the change his life begins by preaching the gospel of our Lord Jesus Christ. That is a very 180-degree 100% transformation. Wala akong nakita sa Bible na ganong kabilis ang kanyang transformation. Even si San Pedro, kahit na kasama pa niya ang ating Panginoon Jesus, inabot pa ng ilang oras, ilang araw, bago siya nag-transform. But San Pablo have changed his life. When he started preaching about the gospel, about the good news of salvation, maraming umiilag sa kanya. Kasi very notorious siya. Sino ba ito? Alam namin na siya yung number 1 persecutor ng ating Panginoon. At ngayon, biglang nagpipreach siya. Baka mamaya, alawan, di ba, panahon ngayon, maring sinasabi nito, yung pala, bait lang yun para mahuli yung mga Kristiyano. But the thing is truly changed. And you know, throughout, if you want to understand and to know the history, the life of Paul, almost half of the books of New Testament ay sa kanya. And truly, when you go one by one of his epistles, aside from Acts of the Apostles, tunay po, nakakaiba. Ang turo niya, it's about our daily life, makipagrelasyon sa ating kapwa, and it's very applicable to us. Tunay po na ang Diyos ay nakakagawa ng ganitong pagbabago sa ating buhay. Amen? Kahit na si Pablo ay ubod na samang-sama ang kanyang ginagawa. Kaya masabi nga ng Panginoon,
kahit sino ka man, kahit ano yung mga nakaraan mo, kaya niyang burahin at gagamitin ka ni Lord sa kanyang kubusan. Amen? Palakpakan niyo ng Diyos. Like myself, kahit na binago ko ni Lord, kung tutusin, hindi rin 100%, kundi maaaring 50%. Kasi even since 1996, I was transformed or changed by our Lord Yahweh Shaddai through the ministry of El Shaddai. Kahit nung andito na kami sa States, marami pa rin nagagawa kong mga kasalanan. Nabanggit ko nga na kamutik na kami maghiwalay ng aking sister wife. Dahil sa aking mga ginawang hindi kalugod-lugod sa Panginoon. But tunay ko na ang pamilya na nasa presensya ng Panginoon, hindi pahintulot ni Lord na kami ay maghiwalay. Dahil ginagamit ang aking sister wife na ako ay pagtyagaan, kahit ilang beses ko sinabi, hindi na ako gagawa niya. Pero paulit-ulit pa rin ang ginagawa. Kaya ako'y napapasalamat sa aking sister wife. Kahit ako'y isang gago sa mga. Hindi niya ako pinabayaan. Tunay ko na napakabuti ni Lord. Kasi kung hindi, mariwala na ako dito. Kahit na, pero ilang linggo rin ako hindi umuwi ng bahay. Kaya kahit anong dasal niya, kahit anong gawin niya, kahit humingi siya ng mga tulong sa kanyang mga kaibigan, wala pa rin hanggang sa tunay ko na natalisod ako at biglang kumangkatok. Uuwi na ako. Ano tunay ko na pang i-recall ang mga ginawa ko. Sabi ko, anong ginawa ko sa buhay ko? Yung buhay ko na binigyan ng karangyaan, kayamanan. But the thing is, wala si Lord sa aking puso. Hindi bukas ng Bible, magbasa. Kahit manalangin, kahit minsan manalangin kami, ako'y lasing. Nothing, wala nangyayari sa aking buhay kung wala si Kristo sa ating buhay. Amen? Kung hindi siya wala sa sentro ng ating buhay, walang mangyayari. Kaya, ako'y nagpapasalamat dahil hindi ako pinabayang kahit na ako'y niligtas ni Lord nung ako'y nasa sinapupunan na aking ina. At alam ko is because God has a purpose for me. Kaya inabot ako ng 60-year-old bago ako natauhan na gusto. Amen. Like si San Pedro, there are times na even though he was preaching the good news of salvation, in 2 Corinthians 12:7-10, he was given a thorn in his flesh. He said that a messenger of Satan to torment him. Punong-puno siya ng sugat, punong-puno ng sakit, para siya ay pahirapan. And he pleaded to the Lord 3 times to take it away. Even though andun na siya nagkahayag ng mabuting balita, gumawa ng mga bagay para sa ating Panginoon, 3 times niya nahingi na alisin sa kanyang katawan.
but what God has said to him, "My grace is sufficient for you. For my power is perfected in weakness. Therefore I will boast all the more gladly in my weaknesses, so that the power of Christ may rest in me." Kaya sabi nga, for when I am weak, then I am strong. Tunay po na gusto ko lang talagang kung may chance na basahin niyo yung mga sulat ni San Pablo, tunay po ito ay all about us. Kasi si Saint Peter is the apostles of the Jews. But Saint Paul, siya lang ang ginamit ng ating Panginoon para siya ay isang alagad para sa mga hentil. Tayo mga hentil. Kasi hindi tayo full-blooded Jewish, kundi tayo po ay mga dating mga hintil na punong-puno ng kasalanan. But God has chosen us because through our Lord Jesus Christ, we were given the chance para tayo ay makaroon ng kaligtasan sa Kanya. Amen po ba? Amen. So, tunay po na ang pag-ibig ng Diyos, lalo na ang Kanyang kabutihan, hindi nagmamaliw. Kung ako lang ma-experience, sa iba makikita ko kung may nangyari, it's only about 1 or 2 illnesses. But for me, napapansin ko, it started from the kidney, then 2 or 3 years ago, then it went to my heart, to my lungs, to my abdomen. And right now, I have to be 24 hours dependent to oxygen. Kasi pag hindi ako nakakabit na oxygen, from our normal 90%, minsan nagda-drop to 75%. Ganun kabilis. Minsan, wala akong kasama sa bahay. I have no choice kung pupunta ako sa banyo, pupunta ako sa kusina para magtimpla ng kape. Pagbalik ko sa kwarto, 75%. Medyo marami na akong bituin nakikita. Kaya right then and then, saksak agad ng oxygen. Kaya wala akong magawa kundi I have to depend on God. Tunay ko na minsan nangihina ako dahil sunod-sunod sa akin mga medical conditions. Hindi lang yun, kundi may problema rin ako sa dugo. Ang taas ng white blood count ko nung isang araw, 19. Ang normal is only 10 or 11. Sobrang taas. Tapos ang red blood count ko, yung platelet ko only 6. Kaya hindi ko alam nangyayari sa akin buhay. Sabi ko, Lord, ano pong pinahintulutan mo itong nangyayari sa akin buhay, lalo itong medical? It's not to let me suffer. Alam kong marami akong kasalanan. But the thing is, I know you using this, all the sufferings, para bigyan ako ng kalakasan upang sa ganun may hayag ang kanyang kabutihan, may hayag na ganong kabutihan, lalo na makita ng kaluwalhatian ng Diyos sa aking kondisyon. I treat all this suffering, pain. It's not a burden, but the daily cross I carry every single day. Kasi I no longer live by myself, only Lord Jesus Christ lives in me. Amen. Amen. Kaya kung saan tayo mahina,
doon ka pala kasi ni Lord. Kaya maraming salamat sa iyo, Panginoon. Dahil kahit ganitong kondisyon ko na I have to work out myself para makaready sa pagpunta sa mga lugar para makahayag ng iyong kabutihan. But I know, hindi mo ko pababayan. At even though pagdating ng panahon na ako'y lalayo na, alam kong God will give me a glorious body like Jesus, na no more pain, no more suffering, but full of joy, peace, and love in the presence of our Lord. Kaya maraming salamat for like Peter and Paul, that you have called them to be your disciples, upang sa ganon, wherever they go, dala-dala ang mabuting balita ng ating Panginoon, the life and death of our Lord Jesus Christ. Kasi tayo na po tayo. Our Lord, thank you, Lord, for this blessing, O Lord. You taught us the way you transform your disciples, your apostles, Peter and St. Paul, and you use them mightily, so in order to reach a lot of people. It started with few thousands, and now it's over the world. Thank you, Lord. I know your second coming is very near. We all pray for all the uncertainties, ang kabuluhan sa buong mundo. Alam mo, you allow it so that we all know that you are still in control. Alam ko, hindi niyo kami pababayaan. Patuloy kami na manalangin, patuloy pag-aralan yung mga salita upang hindi kami maiwan sa iyong pagdating. Kaya maraming salamat po yung mga salita. May your words bless us mightily, so that wherever we meet, that we can share it. In Jesus' mighty name we pray. Amen.
Because Lord, you are holy forever. We give you thanks and praise for this day, O Lord. For your message, the message of mission. You called St. Peter and St. Paul, even though they have two different backgrounds, but they always have the same faith that you're using him for one ultimate mission in order to spread the good news of your salvation. Lord, we are so blessed. If we are apart from you, we are nothing, O Lord. Maraming salamat po sa iyong gabay na Lord, andito kami sa Alhambra. Ito mga aming prayer request, O Lord. Hindi pa natin nasusulat alam na alam po ninyo aming mga Panginoon. Lord, if there will be requests or petitions for healing, strength, and good health, you are our Jehovah Rapha. You heal every single one. We know nothing is hard or impossible with you, Lord. Maraming salamat po lalo na sa aming pamilya, relationship, lalo na aming trabaho. Alam mo, pagpalaki po ninyo sa pangalan ng Jesus. And Lord, itong mga kalakip sa aming mga prayer requests, ano pong gagamitin po ninyo sa inyong mga ugasan, lalo na El Shaddai. Patuloy po laguin upang lahat ang taong sasalubungan namin ay iyong pagpalain. And Lord, alam kong hindi niyo kami pababayaan. Ang lahat kami pangailangan, lalo na sa financial. Especially dito sa Alhambra, puno ng pagpapala at sila ay gagamitin upang pagpalain ng mga kapwa. Lord, truly, they are so blessed. Punong-puno ng aking kasiyahan, katuwang, alam ko. Meron tayong ginagamit sa panahon nito upang makita ang iyong kapangyarihan, makita ang iyong kaluwalhatian sa amin. Lord, bago umuwi kami, alam ko, sasamahan po niyo kami ng libo-libong natin para makauwi ng liwasay upang sa ganun makasama namin muli namin mga mahal sa buhay. Dala-dala namin ang kapayapaan, ang kagalakan, ang pagmamahal na nagmumula sa iyo. Lord, tinatas ko namin sa iyo ang aming kapatid na si Brother Ted na ngayon nasa inyong pilit. Alam kong ginagamit mo siya bilang isang santo upang kami ay gabayan. Alam ko, nauna na siya at kami muling darating ng panahon magkita-kita na sama-sama na magpupuri sa iyong banal yung pangalan. Lord, maraming salamat po sa iyong lamat ng parangal, papuri, kabati ang magpakailanman. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Give thanks.
and the whole family and loved ones, Panginoon. Lord Jesus, you are the source of our life, Panginoon. And the life that you've given to us, O Lord, are the life that you're going to heal, Panginoon. And so we pray, O Lord, for Brother Ray Lacson, complete healing, O Lord, that your miracles be upon him, Panginoon, at patuloy mong gamitin, Panginoon, sa gawain na ito, bigyan ng kalakasan, kalusugan, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang lahat ng kanilang mga kahilingan na ayon sa iyong kaluwalhatian ay pagkakalam mo po sa pangalan ni Jesus, by the power of the Holy Spirit, in Jesus' mighty name we all pray. Amen. Purihin si Yahweh El Shaddai. Isa na naman po matagumpay at mapagpalang gabi na ating pinagsamahan. Thank you, Lord. Thank you so much. And we would like to acknowledge first and foremost Brother Ray Lacson and the presence of Sister Alma and family. Thank you, Brother Ray. You are so fortunate that even with your condition right now, you still designed yourself to spread the word of God. God bless you more, Brother Ray, and may you continue to be strong for him and for the rest of the souls that you will still be enlightened to. Come closer to the Lord. And for all the people that has joined us tonight, especially our instrumentalist, Sister Anna, welcome back from Toronto. Brother Dino, Brother Ray, and our youth. Ganda naman ang ating youth. Thank you guys for being always with us, and the testimonials that we did have tonight, talagang punong-puno ng pagpapala dahil talagang nandyan si Lord sa atin at nakikita na rin naman natin, nararamdaman din natin na naririyan siya palagi. Tumawag lang tayo sa Kanya. Ano po, at para sa lahat na dumalo ngayong gabi, nawa ay tuloy-tuloy po tayo sa Thursday, and then magpe-prepare po tayo sa ating anniversary. The days goes by really very fast. Excited na ba tayo sa ating 4th year? Anyways, till next Thursday, nawa ay nasa hall na tayo at maayos ang ating electrical problems. But anyways, thank you everyone. Thank you rin sa nag-join sa atin through Facebook, Miracles Are Forever. And thank you for the Pasco family for allowing us to celebrate our gawain tonight dito sa bahay nila. And thank you for the people that bring the food. Pagpapalain naman po ang mga kamay ng mga gumagawa at nagdadala ng pagkain. In Jesus' name. Amen. Thank you everyone. God bless all. Safe trip back home. Amen. Thank you, Lord. Let's bless the food na. Bless us, O Lord, and these thy gifts which we're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. You we believe. We believe. At the time we believe. Yun, alika, kanta. Sige po, habang kayo kumakain kami ay, kakantahan kayo ng mga youth.